Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, bias si Soto. Nako po, Senator Marcoleta ang target, nandamay pa. Ayan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon na ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan, maraming salamat po at palike na rin po ng video ito. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin to. So mga karibin natin, bago po natin simulang panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Si Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga kababayan, inilahad ang bias ni Tito Soto. Tila kwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang motibo ni Senate President Tito Soto kaugnay sa mga hakbang laban sa mga karibal sa politika ng kanyang pamangkin na si Vico Soto. Ayan mga kababayan, ito pakinggan po natin to. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Tingnan mo na lang. Bukod sa pagiging bias mga kababayan, dapat po nagsasalita ang isang Senate President or sino mang senador, di ba? Base po sa ebidensya. Pero kung sasabihin mong parang inedit po ito, no, there is no assurance, no, na yung sinasabi na ay totoo or hindi. Dapat sinabi niyang inedit po ito Ito ang ebidensya, di ba? Magpakita ka po ng resibo, Senator or Senate President Tito Soto, no? Gusto niyo ngayon pa lang, 'di ba? Sa sinabi niya pong 'di ba? Sa sinabi niya pong parang inedit po yung statement, yung affidavit ng Diskaya. Doon pa lang mga karibin natin, masasabi mo nang gustong-gusto na nilang tapusin yung yung investigasyon diyan sa flood control project na 'yan. Tawag si Mayor Vico sa House of Representatives, hindi para magbigay ng testimony, hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga Diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Yan ang utak abogado mga kaubayan. Si Senate President Soto hindi naman utak abogado, no? Utak komedyante yan 'di ba? Kaya hindi niya ma-differentiate, no? Yung sinasabi or ma-absorb, yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na yung opinion ba tinatanggap yan sa pangapagdinig? Siyempre hindi. 'Di ba? Opinion mo yan Pero kung ang isang opinion ay may kaakibat na ebidensya, no? Ayan ay matinding matinding statement yan mga kababayan. Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Nakikita mo, Sa mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon? Siyempre tayo, nagbibigay lang po tayo ng opinion base po sa kanilang sinasabi. Alright? At ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin ito. Ito po yung sinasabi natin sa thumbnail kanina na si Senator Rodante Marcoleta ang target, nandamay pa. Ito po ang statement ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi niya po dito, ako po talaga ang kanilang pakay. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Ang presidente
po ng Senado na si Senator Chis Escudero, parang collateral damage lang po yun. Kasi hindi naman nila ako maaalis kung hindi nila aalisin yung puno. Aba, matindi ito ha. O bakit kaya kailangan alisin? Yan ang tanong. Bakit kailangan alisin si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Diba? O, ngayon mapapaisip na tayo mga kababayan. Aba, oo nga no ha. Teka lang. Kasi nasa momentum na po yung pag-iimbestiga ni Senator Rodante Marcoleta. At umamin na nga po at nagbigay na ng mga pangalan itong mga diskaya. Aba, nang nabanggit lang po si Saldico at itong si Speaker Martin Romualdez, biglang boom. Change leadership. Lahat. Kasi kung tingnan nyo kasi kung si SP Escudero lang po, ang gusto nilang tanggalin, diba? Ang gusto nilang palitan, bakit pinalitan pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee? Diba? Yun yung mga question na dapat na, pero masasagot naman natin yan Diba? Obviously. Kasi biruin mo, nasa House of Representatives, nasa House of Representatives po ang problema. Bakit hindi po nagpalit ng leadership doon sa House of Representatives? Bakit dito sa Senate pinalitan ang Senate President? Kaya nga, ang target po talaga nila ay si Senator Rodante Marcoleta. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Pa-comment na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito about po sa speaker ni Speaker. Nako po. Sabi po dito ni Representative Javi Benitez, unang-una po, bakit may speaker ang Speaker of the House? Sinigundahan naman po ni Representative Kiko Barsaga. Sabi niya naman po dito, Speaker of the House who cannot speak for himself. Pipi ba ang ating kung hindi makapagsalita ang Speaker of the House, dapat palitan po yan. Paano niya po magagampanan ang kanyang tungkulin, no? Na maging Speaker of the House kung hindi siya makapagsalita. Di ba mga kababayan? Dagdag gastos lang yan Tsaka lilituhin nyo lang ang taong bayan. Mas maganda sana kung yung speaker mismo ang magsasalita mga kababayan at hindi itong si Ace Barbers. Kasi si Ace Barbers mga kababayan mabubulaklak po ang mga nito At walang sasabihin ito na hindi maganda. Lahat maganda ang sasabihin nito patungkol sa speaker. And what we are expected dito po or expecting dito po kaya Barbers mga karibin natin. So, may speaker na may speaker. Anyway, sana si Barbers na lang po ang naging Speaker of the House, no? Parang ganun na rin Eto, last po natin pag-usapan mga kabayan itong post ni Congressman Kiko Barsaga ng Cavite. Sabi niya po, oo. Napaamin na siya dito no? Sabi niya, oo. BBM Sara Uniteam ako dati. Malay ko ba? Na si Martin Romualdez ang uupong presidente. Uy, naku naman. Hindi naman ganoon. Si President Bongbong pa rin, pero parang mas nasusunod lang si Speaker Martin Romualdez mga kababayan, no? So, nako. Ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin sa naging post ni Representative Kiko Barsaga? Congressman Kiko Barsaga, welcome to the club. Ayan Rizal was born again with marker, not just pen. Aba, posible Ito po yung mga komento ng ating mga kababayan. Bullseye. His mind speaks a lot. Oo nga Matalino po ito at matapang. Well, anyway mga karibin natin, ano pong inyong opinion patungkol po dito sa kanyang sinabi? Comment nyo na lang. At eto na, pasadahan na po natin itong video ito. Sabi po dito, nako, Sabwatan Bistado.
Big revelation to. De La Rosa Marcoleta halos magwala sa galit. Eto na. Ito ang nakakagulat. Para la trendingin sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos sa ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangangasiwaan ni Senator Dante Marcoleta at ikinanta lahat ng mag-asawang disgaya, mga kababalaghan at mga sabuatan sa bilyong-bilyong pondo ng flood control project at pinangalanan ang mga mambabatas na sangkot umano sa nasabing proyekto na may pa ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Sa kabila ng paghihirap ni Senator Dante Marcoleta para lang matuldukan ang korupsyon sa flood control project ay tila nanilikado pa itong tuluyan nang matanggal sa kanyang committee na tila bagang ginagapang ng magaling na senador para patahimikin na. Dahil usap-usapan ngayon sa mundo ng social media, napapalitan na umano ng tuluyan ang magaling na senador na walang iba kundi si Rodante Pinalitan na po. Marcoleta matapos matanggal sa pagka-Senate President ni Senator Chis Escudero at pinalitan na ni Senator Vicente Tito Soto III. Pero bago ang lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapinas, ayon pa sa kumpirmadong balita na nakalap natin online, breaking news, Senator Tito Soto ang bagong Senate President. Formal lang nanumpa si Senator Tito Soto bilang bagong Senate President kapalit ni Senator Francis Chis Escudero. Nangyari ito sa gitna ng mainit na controversial ukol sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Si Soto na unang nagsilbi bilang Senate President mula 2018 hanggang 2022 ay muling bumalik sa pinakamataas sa posisyon sa Senado. Itinuturing itong isa sa pinakamalaking political shake-up ngayong taon at posibleng magdulot ng panibagong dynamics sa relasyon ng Senado at Malacanang. And dahil dito pinangangambahan ng marami sa ating mga kababayan na baka mapalitan raw ng tuluyan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang magaling na senador na walang iba kundi si Senator Dante Marcoleta. Ayon pa sa official post ni Teo Moreno sa kanyang official Facebook account, from Teo Moreno, he is now out as chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee because of the Senate hearing about the flood control project. Senator Dante Marcoleta has sadly been able to disguise to mentions the names of political involved in the so-called money-making scheme in the government contracts. Now that some people are exposed, they are now removing Senator Marcoleta as the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Grabe no, nakakagalit. The goal pala daw sana is i-connect sa mga Dutertes ang issues of flood control projects. What Marcoleta did is right for the country. It investigate the present administration and the present official involved. Ngayon siya pa ang may kasalanan at si Ping Lacson daw ang next chairman of Blue Ribbon. The same Ping who cannot name the names of 67 congressmen he mentioned in his privileged speech, God Save the Philippines. And matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Senior citizen na ako at may sakit na cancer. Gustong-gusto ko lang tumulong kaya lang nasa Iloilo ako. Panalangin na lang ang kaya ko kung gagawin para makatulong. God bless Senator Marcoleta. God bless Philippines. God bless Filipino na hindi kurakot kawatan." Grabe talaga ito. Ayaw na ng mga So yun, mga kababayan, patuloy lang po natin saglit yung video at i-share ko lang po itong balitang ito. Nako, ito po. Si Senator Bato de la Rosa gusto na pong pababain si Speaker Martin Romualdez. No? Sabi po dito sa post ng balita, mga kababayan, isang open letter ang ibinahagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan inihimo si Leyte 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez na bumaba na sa pwesto. Sabi niya po dito, under your leadership in the House of Representatives, you have been spending the taxpayers' money paid by our blood, sweat, and tears as if you own the Philippine government. Based on the foregoing observations, we want you out of the House of Representatives now. Nako, matindi po ito, mga karibi natin. Ang problema,
Kung magre-resign ba ito? Bababa ba itong si Speaker Martin Romualdez? Alam naman po natin, kung kapangyarihan lang po ang pag-uusapan, nako, halos na nga po gampanan ng lahat ng tungkulin ng gobyerno Pati pagka-presidente, ginagawa na nga nito So, alam na po natin ang magiging sagot dito. Hindi po yan bababa, Senator Rodante Marcoleta. Hindi po yan bababa. As long as, hindi po yan pwede bang sibakin yan? I think, the only person na pwede magpababa kay Speaker Martin Romualdez ay ang presidente or kung pagbutuhan ng mga congressman na palitan na si Speaker Martin Romualdez, no? Ang dami na pong kinasasangkutan, ang dami na pong kinasasangkutan, ang dami na pong kinasasangkutan ng House of Representatives, di ba? Dito sa mga maanumalyang GAA, dito po sa flood control projects at marami pang ibang projects na posibleng meron din pong korupsyon. Kaya kung meron pong kaunting kahihiyan, no, itong si Speaker Martin Romualdez, hindi na po kailangang sabihin mag-resign ka naman dyan. Kasi siya na po ang kusang magre-resign, di ba? Kung talagang may kahihiyan pa sila. Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.